OB and FPG mark institutional footprints, revealing potential reversal zones and continuation areas. So itong OB and FPG, pwede natin gamitin as confluence para sa trading natin to get a high probability setup. So ano nga ba yung order block? An order block is the last opposite candle before a strong impulsive move that breaks market structure. So dito sa chart, yung last opposite candle natin is yung blue and yung strong impulsive move is yung white. So yung white dito is a bullish candle, yung blue ay bearish candle. So may mafo-form dito na zone or yung order block, minsan tinatawag din siyang zone, na kapag bumalik yung price dun sa zone na yan, so pwede natin gamitin yung zone to enter the market. So syempre, maghahanap pa kayo ng ibang confirmation. So this is for bullish scenario. Para sa bearish scenario naman, ito yung candle, last opposite candle before a strong impulsive move. Nung bumalik siya dyan, kaya lang dito medyo hindi niya na top yung zone. Pero order block pa rin yan. So nangyayari talaga yan na hindi natatap. Tapos, nagko-continue na dun sa trend niya. Ang fair value gap naman is an imbalance created when the price moves too fast, leaving untraded areas between candles. So, para ma-identify nyo yung fair value gap, kailangan nyo ng 3 candle pattern. Yung candle A is the first move. So, tingnan natin yung green, itong bullish candles. So, ito yung candle A. Yung candle B naman is a strong impulsive move. And then yung candle C, the next candle that doesn't overlap fully with a wick. So, ibig sabihin yan, yung wick ng candle C, hindi bumalik sa wick ng candle A. Kaya nag-iwan siya dito ng imbalance. And yun yung fair value gap. So, ganun din naman dito sa bearish scenario. Candle A, candle B, and candle C. So, nakikita nyo yung wick ng candle C sa wick ng candle A. So, hindi sila tagpo or hindi binalikan ng candle C, si candle A. So, parang ganito. Ito yung candle A, ito yung candle B. Meron siyang imbalance. Pero yung candle C, binalikan niya, no? Itong candle A. So, wala na siyang fair value gap or imbalance. Okay. So, ngayon, punta tayo sa real chart, no? Ang pair natin ay Euro USD and nandito ako ngayon sa daily time frame. So, na-map out ko na rin yung market structure natin. So, mostly bearish ang market structure kasi puro break of structure below. So, yung recent low dito, na-break siya. So, nagkaroon ako ng break of structure below. Ngayon, ang unang hahanapin ko is yung inducement. Ang inducement natin, yung previous pullback, which is nandito. Sa taas ng inducement, maghahanap ako ng order block. In this case, ito yung order block na nakita ko. So, dyan ko i-drawing yung zone ko ngayon. Ayan, and then i-stretch ko lang. So, ibig sabihin yan, pag bumalik yung market, pag bumalik yung price dyan sa zone na yan, pwede kong gamitin yan as area of interest para mag-trade or para pumasok sa market. And then, yung structure kasi natin dito, meron din akong order block sa taas. Okay. So, itong order block na to ay valid din kasi una-una, ang pinakamatakas na probability ng setup ay yung extreme order block. Tapos sa itong order block na to, meron ka pang imbalance. So, alam nyo na may institutions, na mga big institutions na pumasok dito sa market. So, dito naman kasi, ang nangyari, meron siyang imbalance, pero hindi lahat na mitigate. Kung titingnan nyo dito,
meron pang kaunti, no? Kaunting area na hindi na-tap ng price. So, nung binalikan siya dito, nung bumalik yung price dito, nung kinuha yung mga orders, tsaka pa lang pumunta doon sa gusto niyang direksyon. So, ganun yung nangyari. And then, kung na-break natin yung swing low, magkakaroon ulit tayo ng break of structure below. So, continuous break of structure below lang to. Kung na-break niya yung swing high, yung previous swing high, so since nandito pa lang naman tayo, magkakaroon na tayo ng change of character. Pero, nandito tayo sa break of structure below, so ituloy lang natin. No? Sabi ko nga, ang unang hahanapin ko ay inducement, yung recent pullback. So, ang inducement ko para dito sa range na to ay ito. Then, maghahanap ako ng zone above inducement. So, ito yung nakita ko. So, drawing lang natin yung zone. Kadalasan, isang candle lang naman yan eh. Yung isang candle na yon yung from, basta yung buong body. Hindi lang buong body, pati wick. No? Yung buong candle, yun na yung magiging zone nyo. Okay? And isa pa dyan, para malaman nyo na mataas yung probability ng zone ninyo, drawing kayo ng Fibonacci from top to bottom o yung full range, no? Kung nasa premium zone siya, kasi since ano tayo, no? Break of structure below, so gusto natin mag-sell. So, pag above 50%, nasa premium zone. So, okay yan, no? Gusto natin mag-sell sa area na yan. Okay. Punta tayo sa example natin kanina. So, nandito na tayo, no? Ito yung range natin. Na-confirm yung high nung nag-break structure, na-confirm yung low, doong nakuha yung inducement. So, ito yung area na meron ako, ito yung zone, ito yung order block, kasi meron tayong impulsive move dito. So, na-mitigate na ba yung imbalance? Kung titingnan natin, iuusog ko yung zone, hindi pa, no? Meron pang kaunti ulit. Yan. Meron pa siyang kaunti ulit. Kaya nung bumalik yung price dun sa zone na yun, bumaba siya sa market na yun. So, hindi ko sinasabing palaging ganito yung mangyayari. Minsan, kahit na itap niya yung orders, magre-react lang siya, tapos, pupunta naman siya sa kabilang direksyon. So, nangyayari yun. Okay? For next OB, since nagkaroon na ulit ng break of structure dito, yung recent pullback natin, okay, so binaba pa kasi niya eh, no? Bumaba pa yung market dito. So, nandito na yung recent pullback. Ito. So, above ng inducement, ito kasi maghanap ako ng OB. So, kung makikita nyo, ito yung OB na yon. Kaya lang, yung OB na yan ay hindi valid. Kasi, nandito siya or nakapasok siya dito sa bar na to. Yun yung tinatawag na inside bar. Yung OB natin dyan, hindi yan valid. No, yung OB dito, hindi to valid. Hindi yan mag-work kasi nga, nakapasok siya sa bar na to. So, may mga rules din tayo sa mga OBs. So, hindi ko lang yan itatackle deeply dito sa topic na to kasi ang gusto ko lang naman ay ma-identify nyo kung ano yung order block at saka yung fair value gap. So, dahil hindi gumana to, titingin pa ako sa highest point kasi yung range natin from this point to this point. So, valid pa rin yan. Pwede pa rin akong mag-sell as long as meron akong order block at fair value gap sa range na yun. So, ito yung nakita ko, no? Dapat ang kukunin natin yung pinaka-highest candle. So, ililipat ko lang siya dito. And then, ayan. Okay, nung nag-top yung market, yung price dun sa zone na yun, nag-react siya. Kaya lang, gusto pa niyang kumuha ng mga orders sa taas. So, siguro may mga orders pa rito bago siya pumunta dun sa direksyon na gusto niya. Yan. And then, nag-break of structure uli siya sa ilalim.
And then yung first pullback is ito yung inducement. So meron ka ulit zone sa ibabaw nito. Kaya lang ito, medyo alanganin ako kasi hindi ko alam kung pwede pala, no? Kasi above 50%. So, nasa premium zone. So, kung umente ka dyan, may mataas din yung chance, yung probability. Dalawa actually yung OB natin dito. Kasi pwede ko rin gamitin yung extreme order block. Ito. Itong nasa taas. Kaya lang, ang ginawa ng market, nung natap niya tong order block na to, bumaba na siya dun sa at binrake niya na tong structure dito. So, hindi niya na pinuntahan yung extreme. So, nangyayari din kasi yun. Pero ako, personally, mas gusto ko mag-trade dun sa extreme kasi mas yung win rate ko dito mas mataas. Next is break of structure ulit dito and then yung confirmation ng high pag na-break tong inducement. Nung na-break to, ay nung na-tap na yung inducement, so maghanap ako ng order block na may fair value gap. Ayun, wala na, no? Kasi ito, mitigated na nitong move na to. Ayan. So, mitigated na siya. Natin i-drawing. So, wala na akong order block. So, hindi na ako i-entry dito kasi nga, wala akong order block at saka walang fair value gap. So, antayin ko lang yung next move. Ang ginawa ng market is nag-break siya below. Then, hanapin ko yung inducement. In this case, ang inducement ko ay nandito. Ito yung inducement. Tapos, yung OB ay ito. Ayan. So, kung titingnan naman natin, yung OB, meron siyang imbalance. So, pwede mo ring i-trade to. Kaya lang, hanap ka talaga ng confirmation sa lower time frame. And ang ginawa ni market is, pumunta na siya dun sa opposite direction. So, nagkaroon na tayo dito ng change of